ang karapat-dapat na alagad ng Diyos. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa presensya ng Diyos na iwasan ang walang kwentang pagtatalo. Wala itong mabuting na idudulot kundi kapahamakan sa mga nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang makamundo at walang kwentang usap-usapan dahil lalo lang napapalayo sa Diyos ang mga gumagawa nito. Ang mga aral nila'y parang kanser na kumakalat sa katawan, kabilang na si Hymenaeus at Philetus sa mga taong ito. Lumihis sila sa katotohanan dahil itinuturo nilang naganap na ang muling pagkabuhay ng mga patay at ginugulo tuloy nila ang pananampalataya ng iba. Ganoon pa man nananatiling matibay ang saligang itinatag ng Diyos at may nakasulat na alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. At dapat lumayo sa kasamaan ang bawat taong nagsasabi na siya'y sa Panginoon. Sa isang malaking bahay, may mga kasangkapang yari sa ginto at pilak at mayroon ding yari sa kahoy at putik. Ginagamit sa mahahalagang okasyon ang mga kasangkapang yari sa ginto at pilak at ang mga kasangkapang yari naman sa kahoy at putik ay sa pang-araw-araw na gamit. Ang mga taong lumalayo sa kasamaan ay nabibilang sa mga kasangkapang ginagamit sa mahahalagang okasyon. Nakatalaga sila sa Panginoon, kapakipakinabang sa Kanya, at laging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mo mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal at may mabuting pakikitungo sa kapwa, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. Iwasan mo ang mga walang kwentang pakikipagtalo at kalokohan lamang, dahil alam mong hahantong lang ito sa alitan. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa lahat, marunong magturo at mapagtimpi. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan, ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito.